hashtag out of order premiere, and hashtag out of order movie. Once again, everybody, ang OMB warning ko lang ibig sabihin na ay bawal pong mag-video at bawal pong mag-picture. Okay, so please, put your mobile devices on silent mode and please keep it in. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, twinning ang Kathden pala mga kasombrero at saka just in, no? Nag-post din ang si Ma'am Catherine mga kasombreros ng kanyang panibagong endorsement. So talagang nakita natin yung pattern, no? Busy lang talaga ang Kathden mga kasombreros sa kani-kaniyang mga projects, endorsements, and ganap sa buhay mga kasombreros. So nakakatuwang isipin na parang sasabi ba nila na, oh, single muna tayo ngayon ha, we can do whatever we want sa ating mga projects, sa ating mga buhay, and so on. So ganon ang peg ng Kathden mga kasombreros, at darating ang panahon na talagang nasa stage na sila ng pagsisettle down. So ito na nga ha, so si Ma'am Catherine ay nag-post, no, ng kanyang Real Me na mga pictures kanina mga kasombreros. Kuha siya gamit ang kanyang phone na ito mga kasombreros, no, as part ng kanyang endorsement nga. Nakakulay dilaw si phenomenal box office cinema queen, and then ang kanyang caption dito ay just some random snaps taken with my Realme 15 series 5G. Simple days like this is how I live for real, slow living, embracing adulting, and enjoying little pockets of peace. So napakaganda, no? Talagang magaling magsalita nito si Ma'am Catherine mga kasombreros. Minsan may mga English vocabulary siya, and then yung mga pictures niya dito ay yung isa nasa hagdan siya, tapos yung isa ay kasama niya si Snowy mga kasombreros, no? And kung hindi ako nagkakamali, so ibang bag itong dala niya mga kasombreros. Nasa hagdan siya kunwari, tapos naka-red siya, tapos naka-sapatos, and then naka-dirty white or gray yata ito na pantalon mga kasombreros, no? Or tawag dito, loose na pantalon mga kasombreros. So tapos may isa dito na sa salamin siya, nananalamin siya kunwari, tapos may dalawang upuan na parang unique na mga upuan ito mga kasombreros, no? Tapos ay pasimpleng nagpicture si attorney mga kasombreros sa salamin, no? Parang ganon mga kasombreros ang peg dito. And then may isa rin siyang picture dito na parang putol-putol, no? Yung kuha kunyari ng Realme, tapos isa yung katawan pero parang pinutol-putol na picture mga kasombreros, tapos kulay brown ang kanyang background mga kasombreros, no? So ganun ang kanyang pinost dito. Tapos may isa rin dito na kuha ng kanyang picture yung mga parang mga, hindi ko alam kung mga stuffed toys ito mga kasombreros, no? Parang mga siguro na to cartoon character or anime character itong mga bags na, hindi ko alam kung bags ito, stuffed toys lang talaga, or design sa kanilang or design mga kasombreros sa isang tahanan. And then so yun, no, talagang tawag dito, enjoy. So yung isa dito ay parang may aso siya, tapos yung isa dito ay parang buntis yata ito mga kasombreros, no, yung kanyang pinost. So kulay dilaw din na, parang brown na dilaw yung medyas ni attorney mga kasombreros, no? At saka yung kasama niya si Snowy nga dito, dahil siya isang dog lover, no? Katulad ni Soity mga kasombreros. So ang cute lang na mga pictures dito ni attorney mga kasombreros, no? No. So nagiging manirigism ko na siya mga kasombreros. So yun po. And then si Sir Alden naman ay meron ditong parang hindi ko lang kung si Mark ito o si Mark at saka si Marvin na kasama nga niya dun sa hindi pala ito sa Mark. Akala ko si Mark na Mark Abella na parang kasama dun sa may tawag dito, sa may Hello Love Again mga kasombreros, na bumuking sa kanila na nagsusubuan ng Kathden during free time or kain time mga kasombreros. So naka-tag dito ay si Jinky Fab Nico Manalo. So ito yung picture na si Nico Manalo, ito yung may picture kanina, no, na pinost natin.
and then si Gab Nixam, mga kasembreros, and then si Sir Alden. So sabay-sabay silang nanood ng premiere night kagabi. Tapos parang nagkulitan sila mga kasembreros, no? Sina Sir Alden at saka itong tawag dito, itong si Gab Nixam yata ito mga kasembreros, no? Tapos nagkukulit number 1 brasher daw siya. Tapos siya, ang kulit-kulit ng dalawa, nakinig tuloy ako. So ang kulit talaga nito, sabi nga nagkukulitan sila mga kasembreros, akala nyo daw kung sino. And then ito, next item natin mga kasembreros, no? So sisimutin na lang natin itong mga pinost si Sir Alden na mga kagabi. So post ito ng Sparkle Jamie Artist Center mga kasembreros na kuha. Tapos compilation, tapos pinost ni Sir Alden sa kanyang Instagram story mga kasembreros. So sinimot ko lang ito mga kasembreros ha, para ako po ay walang utang sa inyo. Talagang ginawang utang, no, yung yung pag-update mga kasembreros. So let's support, no, yung project ni Sir Alden mga kasembreros. And then ito, next item natin. So pinagtabi ng isang Kathleen admin, no? Late ko na napansin itong kanilang parang twinning na dark blue. Tapos black, mga kasembreros, something like that. Si Sir Alden, ito yung time niya na gumawa siya ng tawag dito, ng parang endorsement dun sa may BDO Baliwag mga kasembreros. And then yung kay Ma'am Kathleen nga ay sa Impolo MNL mga kasembreros na bago nilang negosyo. So parang late ko na rin napansin na no? Parang twinning nga sila ng kulay mga kasembreros. So salamat sa isang Kathleen admin. And then ito, so si Ma'am Lexine, no, at saka yung kanyang mama ay late post ito mga kasembreros, no? Gandang bata, no, sabi dito. At saka nakatag, no, si si Lexine mga kasembreros. So ang laki na ni Lexine mga kasembreros, matangkad na bata nito siguro, no? Mana sa kanyang sa kanyang mama mga kasembreros. So parang kasing hugis sila so medyo blur lang siya, no? Pero yun nga si Ma'am Lexine. So during pa ito ng Empolo MNL na business ribbon cutting nila or pagbubukas mga kasembreros ng kanilang business, no, ni Tita Kath niya mga kasembreros. And then ito, so ito yung mga kuhang pictures, no, doon sa alam ko iba to hindi ito sa press con, separate ito na parang interview mga kasembreros, no, parang question and answer portion na kung saan si Sir Alden ay nakuhaan, no, ng mga pictures mga kasembreros. Naka-black siya dito. Tapos yung nagtanggal ng kanyang salamin at saka nakaupo mga kasembreros. So ito po ay mga kuhang pictures ni Soy T mga kasembreros, no, doon sa kanilang premiere night nga kagabi, no, sa Out of Order mga kasembreros. And then ito, next item, I think the last one mga kasembreros, no. So parang nakuhaan si nakatitig dito kay Sir Alden mga kasembreros. So dito, ito pa yung press con nila kagabi. Alright, so actually sa ating Kathleen items, sana pa ipahin po natin ang Word of God. Today is September 29, 2025, Monday na po. Blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God is sobrang the best po nito mga kasembreros, sana po ipakinggan natin. Ang title po, Punong-Puno. Psalms 33 verses 4 to 5. For the word of the Lord is right, and all his work is done in truth. He loves righteousness and justice. The earth is full, yun siya, of the goodness of the Lord. So napakaganda nito mga kasembreros, no? Sabi ko, verse 4 lang sana yung aking kukunin dito sa Psalms 33, pero nakita ko sobrang ganda rin ng 5 mga kasembreros, kung kaya ay sinama ko na rin siya, no? Kung kaya ang title natin ay Punong-Puno. Okay, so punong-puno mga kasembreros. Pag tayo ay galit, pag punong-puno na tayo, negative, no? X po yun. Pero kapag punong-puno ng grasya, punong-puno ng blessings, punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng kumbaga pa mabubuting bagay ang ating buhay, tayo po ay nagsasaya, di ba? So always remember na lahat ng meron tayo ay galing po sa Panginoon, especially
yung mga, kasi hindi mo siya pwedeng sabihin na ang challenges, di galing sa Panginoon. Everything mga kasembreros na meron tayo ay nanggaling sa Panginoon. Well, pwede mong sabihin na, yes, hindi siya yung gumawa ng bag natin, yung damit natin, hindi siya yung naghabi or nagtahi. Yung ating laptop, hindi siya yung gumawa mga kasembreros, electric fan and so on. Pero, gumamit siya ng tao. Okay? Kasi pag siya ang gumamit, heavenly thing na yun mga kasembreros. And pag sinabi nating heavenly thing, heavenly beings, heavenly hosts mga kasembreros, kakaiba. Kaya baka sabihin natin alien. Ang laptop natin baka alien. Ang ating makita mga kasembreros ay alien. Kasi kakaiba pag si Lord ang lumikha mga kasembreros kapag hindi sa level ng tao. Okay? Namamaha na tayo sa nilikha ng mga tao. How much more kung ang Diyos mismo mga kasembreros. Kasi ang angels nga, no, na nilikha mismo ng Panginoon sa heaven, na doon nakatira mga kasembreros, ay mga, mga weird looking mga kasembreros ang mga angels doon. So, kasi nga, they were created by God for a purpose. Okay? So, kung si Lord mismo ang gagawa ng ating mga ano dito sa mundong ito, na kunwari hindi siya gagamit ng tao para, not unless, no, kasi maliban dun sa day of creation, talagang ganon yung kanyang disenyo mga kasembreros, and marami pang iba. Yung mga aquatic animals, no, mga beaches, mga land formations, and so on. So, napakaganda and punong-puno mga kasembreros ang ating mundong ito ng kabutihan ng Panginoon. Masabi natin na parang wala ng pag-asa ang Pilipinas kasi kaliwat kanan ng corruption. But no, the Word of God is reminding us one more time mga kasembreros na punong-puno pa rin at punong-puno mga kasembreros ng kabutihan ang mundong ito ng ating Panginoon. Let's stop and think about these powerful verses or words from the book of Psalms. When we reflect on the statement, God's word is true and right, sabi niya dito, we are reminded of the unwavering trustworthiness and righteousness of God. His word serves as a solid foundation for our belief and actions, guiding us with wisdom and clarity in a world filled with uncertainty. So, ito yung ating panghahawakan mga kasembreros, na ang salita ng Panginoon po talaga natin ay powerful, true mga kasembreros, and ang kanyang mga ginawa ay ginawa ayon sa katotohanan. His work is done in truth mga kasembreros, at gustong-gusto niya ng righteousness and justice. So, parati nating isipin na sabi ni Sir Alden din, no, na as long as may mga taong nagpupush, lalong-lalo na yung mga lawmakers natin or senators, for example, kapag sila po ay unstoppable, no, sa pag-push ng righteousness and justice, ay talagang mangiral ang katwiran at katarungan mga kasembreros. So, ganun po siya. Psalms 34 verses 4 to 5 beautiful encapsulates the essence of God's character, highlighting His faithfulness, righteousness, and love. Napakaganda mga kasembreros, no? Yung love dito. The declaration that the word of the Lord is right and true reassures us the reliability and truthfulness of God's promises and guidance. It serves as a firm foundation upon which we can build our trust and faith in Him. So, tayo po, kunwari nagpapatayo ng bahay, hindi tayo magpapatayo sa alam nating kunwari ay bahain or parang madaling magba mga kasembreros. So, bihira yung mga taong nagpapatayo ng ng bahay sa itaas ng punong kahoy, no? Maaring bakasyunan lang or maaring ano lang siya, no? Parang pahingahan. Pero kapag dyan ka tumira ay ibang usapan yun mga kasembreros, no? Nasa itaas ka ng punong kahoy. Doon may sabit yung mga kawayan at saka yung iyong bahay at saka doon ka tumira. So, ibang usapan po yun. So, the affirmation that He is faithful in all He does underscores God's unwavering commitment to His people, regardless of the circumstances. This unwavering faithfulness provides us with a sense of security and stability in a world filled with uncertainties. Yung uncertainties mga kasembreros, maring sa ating finances, sa ating sa ating relationships, no? Parang naisip natin na minsan baka maghiwalay kami ng asawa ko, no, baka mag-away kami ng kapatid ko, or baka hindi na, parang, and given naman na yun na hindi lahat ng family members natin ay forever natin makakasama. Pero may mga uncertainties tayo, makakabayad kaya ako ng utang ko, no, sa arawan ko, sa monthly dues ko, and so on mga kasembreros.
makapasok kaya ito sa trabaho. So, depende sa ating circumstances sa buhay. Marami tayong uncertainties. And yung tinututukan ko talaga dito mga kasembreros ay yung masolve pa kaya ang kaso no, ng korupsyon at saka yung flood control projects na kinurap mga kasembreros. Yun talaga yung pinakamalaking ano ko rin dito, no? Pinakamalaking, kayo din ba, yun din ba yung issue na tinututukan nyo sa ngayon? Kasi talagang halos lahat ay nakatutok sa gantong issue mga kasembreros, no? Na kung saan niya ay involve ang sambayan ng Pilipino. So hindi lamang isa, hindi lamang dalawa ang involved kasi dito, no? Kaya kung bawat Senate hearing ay talagang ako ay nakatutok din mga kasembreros, no? Bilang concern tayo sa ating bansa mga kasembreros. Moreover, the statement that the Lord loves righteousness and justice reveals God's deep-rooted values of fairness and moral integrity. It emphasizes His commitment to upholding what is right and just, serving as a beacon of hope for those who seek righteousness. So, ito talaga mga kasembreros, talagang pinapanalangin ko bawat gabi na yung ating bansa ay magkaroon ng revival, magkaroon ng change of system talaga ba, maglagay siya ng mga leaders na karapat-dapat. And yung talaga yung yung tao dito, yung nararapat. And hindi naman sa pagmamayabang po kasi recently kahapon, and then nung Sabado yata yon ay nagkaroon ng meeting, no, si yung mga Duterte sa mga Ayala, Zubel, basta mga Ayalas, kasi magkakaroon sila ng project dito sa Davao City ng isang napakagandang project mga kasembreros, no? Ibabalita naman yan mga kasembreros. So, hindi naman sa bumamayabang yung mga bumabaha naman dito, yes of course, pero hindi siya kasing lala ng mga ibang lugar po sa Metro Manila and so on mga kasembreros, na kung saan po ay kinurako talaga ang pera ng taong bayan. And wala namang perfectong leader na mga Duterte, hindi sila perfecto mga kasembreros, pero minamahal kasi sila ng tao because of the genuineness, no, ng kanilang serbisyo sa tao. So hindi naman po sa pagmamayabang, ito po ay based lang talaga sa na-observe ko rin, no, bilang tayo ay observant sa ating paligid mga kasembreros. And hindi po ako nakakampanya dito so nilinawin ko lang po, no. Kasi po maraming projects, actually meron pang bus system na ginagawa na nabisita rin ni DPWH Secretary Vince Dizon nung nakaraan. So matatapos yung bus system dito sa Davao City sa 2027. So yun siya. So kung meron mang malaking pondo, let's say yung 51 billion na sinasabi sa balita kaya Pulong, kaya Congressman Pulong. So meron po siyang may outcome na solid mga kasembreros. So para meron napupuntahan ng pera. So ganun po siya. And although hindi naman perfecto ang mga leader na ito, pero may kasi parang meron siyang solid na makita mo na ito ginawa nila. So ganun po siya. When we explore related Bible passages such as Psalm 119 verse 160, Lamentations 3:22-23, and Micah 6:8. So ito po yung mga related verses mga kasembreros, na kung saan ay ang Diyos po natin ay He loves righteousness and justice, and ang kanyang kabutihan po ay umaapaw, no? At saka full ang mundong ito mga kasembreros ay full of goodness. Kasi kung hindi good ang ating Panginoon, siguro matagal nang wasak ang mundong ito mga kasembreros. The earth has been destroyed long time ago pa kung hindi mabuti ang Diyos natin, at ang kanyang loving kindness ay tumatagal from everlasting to everlasting to everlasting to everlasting. So ganun po katindi mga kasembreros. So nararapat lamang na siya at ating pasalamatan, no, sa ating pagising sa umaga, sa ating panalangin, sa ating buhay, no, sa ating actions mga kasembreros. Let's spend time talaga sa pagbabasa ng Biblia and panalangin and pagsunod, no, sa kanyang kalooban, kasi siya ay worthy mga kasembreros sa lahat-lahat ng papuri at pagsamba. Alright, sinam sa ating Word of God nawa pa ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pasasalamat mga kasembreros, na pusong pasasalamat, nagpapasalamat sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros. Paalam po. I love you.